Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 12 linggo sa karaniwang panahon. Sabihin niyo nga po, propeta. Ang propeta, ito ay mensahero, tagapagsalita. Kung ano ang gusto ng Diyos na iparating sa mga tao, ito yung kanyang ipapahayag. Yung pagiging propeta. Kung kaya't ang mga propeta ay nagiging simbolo ng pag-asa. Kasi kung ano ang sasabihin na pangako ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, para sa pagtugon sa panalangin ng mga tao, idadaan yan sa mga propeta. Sabihin nyo nga ulit, propeta. Pero ngayon, kasi maraming propeta na nagsusulputan noong panahong iyon, nang maisulat ang ebanghelyong ito, marami ang nagpapanggap. Marami ang sariling pahayag na sila ay nagpapakilala na maging propeta. Kaya ang sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Pag sinabing bulaan, ito yung nagkukunwaring propeta. At sa paanong paraan? Sa panlabas, sa kanilang sinasabi, maganda. Pero yung nagiging bunga ay masama. Anong sabi ni Jesus? Mag-ingat kayo. So nasa atin pa rin yung kalayaan na maging mapagmasid, maging mapanuri kung sino ba talaga ang totoo na maglilingkod, sino ba talaga yung totoo na nagsasalita at tutupad ng kanyang mga sinasabi. Kaya yung salita, kailangan tumugma sa gawa. Kapag masama ang kanyang layunin, hindi ito magbubunga ng mabuti. Masama pa rin ang kalalabasan nito pagdating ng panahon. Naintindihan ba? Sige, tingnan natin ulit yung mas naaakma ngayon. No? Kasi kabi-kabilaan na rin natin nakikita ngayon sa social media, bagamat sa isang taon pa, mangyayari, pero ngayon ay mababait na ulit yung mga nangangako na pagdating ng eleksyon. Marami na yung nagpapahayag na tatakbo sila pagdating ng eleksyon at kapag tiningnan mo sa panlabas, ang babait nila at napakagaganda ng kanilang layunin. Ngayon, first time ba natin? Hindi naman. Nakakailan ulit na tayo. Ang problema lang talaga, hindi tayo natututo, hindi natin tinitingnan
matapos nating piliin, hindi na natin sinusuri, hindi na natin inaalam ano ang bunga. Kaya, Papayde rin, nasa kanila ba talaga ang problema o nasa akin? Sila ba talaga ang problema o tayo ang may problema? Halimbawa po, sino mga bumoto nung nakaripas na eleksyon? Nakakaboto pa po ba kayo? Nakakaboto pa? Pang ilang boto nyo na ba yan? Marami na. May nangyayari bang maganda sa buhay ninyo? Ganun pa rin. Pero kapag pag-araw ng eleksyon, lapit ng lapit, di ba no? Lapit ng lapit sa inyo. Pero pagtapos ng eleksyon, kayo ang lalapit at hindi kayo makakalapit. Sinong sisisihin natin? Sila ba? Tayo. Yan yung bunga ng ating pagpili. Tayo yan. Kaya kung hindi malinaw at hindi maganda ang intensyon natin, ang bunga niyan, tayo din ang makakaranas ng hindi maganda. So, hindi sila. Tayo. Hindi siya. Ikaw. Ako. Kaya ulitin natin, no? Pag nilayan natin na mabuti itong sinasabi ni Jesus, mag-ingat sa mga bulaang propeta. Animoy mga tupa, pero mababangis na asong gubat. Pag sinabing mababangis na asong gubat, yun yung nananakmal, yung nanakawan ka, yung kukunin yung hindi sa kanila, yung sa'yo nanakawin at maging ang buhay mo kukunin. Kaya mag-ingat din tayo, no? Marami din ang gumagamit ng pangalan ng simbahan, marami ang gumagamit ng Biblia at nangangaral at nagsasabi ng mga salita ng Diyos. Kailangan niyo pa rin suriin ng mabuti kung ito ba talaga ay totoo o nagbabalatan nyo lang. Kasi ngayon, no, maraming mga Katoliko naiingganyong sumanib o umanib sa mga kulto nang hindi sinusuri kung ano yung klase yung sinasamahan, ano yung klase yung mga tao, yung mga leader ng isang kulto o ng isang samahan. Ngayon, may nagsabing, ako ang anak ng Diyos. Magtataka ka din kasi, bakit ang daming followers? Ang daming naiimpluwensyahan. Abi-kabila ang kaso. Ngayon, wala na. Kailan ba talaga tayo mamumulat? Kailan mo imumulat ang iyong mga mata para makita mo ng totoo kung sino yung totoo at sino yung nagkukunwari. So yung totoo, yan ang magdadala sa atin sa kaligayahan. Yung nagpapanggap, makakaasa tayo, dadalhin tayo niyan sa kapahamakan. At ayaw na Jesus na mapahamak kahit isa sa atin. Amen?